Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Rico. At ito ang totoong karanasang hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng takot, kababalaghan, at misteryong bumago sa pananaw ko sa mga patay. Nangyari ito noong taong 2018 sa bayan ng San Pablo, Laguna, sa mismong San Isidro Public Cemetery. Isang lumang sementeryo na kilala sa mga kwento ng multo at mga nilalang na hindi matahimik. Isa akong caretaker noon sa sementeryo. Ako ang tagalinis, tagaayos ng kandila at minsan pa ay tagabantay ng mga puntod tuwing undas. Simpleng trabaho lang, pero malaki ang bayad, lalo na kapag gabi ang duty. Kaya tinanggap ko kahit madalas ako lang mag-isa sa gitna ng libingan. Noong una, Boss Pao, kampante ako. Wala naman akong pinaniniwalaang kababalaghan. Pero sa sementeryong iyon, may mga bagay na hindi mo kailangang paniwalaan para maramdaman mo. Unang linggo ko pa lang, napansin kong tuwing alas 12 ng gabi, may humahaginit na hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puntod. Hindi ito normal na hangin. Malamig, matalim, at may kasamang mga tunog ng kalansing na parang mga kandilang nagkikiskisan. Minsan pa, napapansin ko ring may mga kandilang bigla na lang muling umaapoy kahit patay na. Isang gabi, Boss Pao, November 2 yun. Matapos ang undas, ako lang ang naiwan para maglinis. Tahimik ang buong sementeryo. Ang ilaw ng mga kandila ay unti-unti nang namamatay at ang buwan ay kalahating nakatago sa ulap. Habang pinupulot ko ang mga plastik at tuyong bulaklak, narinig ko ang mahina ngunit malinaw na paglalakad sa likuran ko. Mabagal lang iyon, mabigat, parang paa ng taong walang sapatos. Hindi ko yun pinansin. Pero nang bumaling ako, ay may nakita akong isang anino ng lalaki sa may puntod ni Mang Ernesto. Isang matandang pumanaw, 3 taon na ang nakakalipas. Nakayuko siya, Boss Pao, at tila may inaayos sa lupa. Akala ko may tao pa ring dumalaw, pero nang lumapit ako ay nawala ang anino. Ang naiwan lang ay isang kandilang nakasindi sa basag na bungo. Simula noon, Boss Pao, nagsunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Sa bawat gabi ng aking duty, may naririnig akong mga halakhak ng bata. May nararamdaman akong kumakalabit sa braso ko. At minsan pa, may humihinga sa likod ng tenga ko. Isang beses ay habang naglilinis ako sa hilagang bahagi ng sementeryo, napansin kong iba ang ayos ng mga nicho. Parang may gumagalaw sa mga lapida tuwing gabi. Kaya sinubukan kong markahan ng pintura ang isang lumang nicho. Ang lapida ni Maria Dizon, namatay noong 1964. Kinabukasan, nawala ang pintura at ang pangalan sa lapida ay nabura. Kinilabutan ako, Boss Pao. Kinabukasan, kinausap ko ang kapwa ko caretaker na si Mang Lando. Ang sabi niya, may mga parte ng sementeryo na dapat iwasan pag alas 12 hanggang alas 3.
Ang tawag nila doon ay hilera ng walang pangalan. Doon daw inililibing ang mga hindi nakilalang bangkay, mga nasagasaan, nalunod o pinatay pero walang kamag-anak. Siyempre, sinubukan kong wag maniwala. Pero isang gabi ng Disyembre, napilitan akong dumaan doon dahil kailangan kong iligpit ang mga basura. Paglapit ko sa lugar, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Habang naglalakad ako, Buspaw, may nakita akong mga ilaw na kumikislap sa lupa. Akala ko ay mga kandila. Pero nang lapitan ko, nakita kong mga mata pala. Mga matang mapuputi, nakasilip mula sa pagitan ng mga lupa, nakatitig sa akin. Tumakbo ako pabalik sa maliit kong kubo sa may gate ng sementeryo. Pero bago ako makapasok doon, may kamay na humawak sa aking paa. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako. Nang tignan ko ay isang puting kamay. Galing sa lupa, ang mahigpit na nakahawak sa akin. Nagsimula akong magdasal at biglang bumitaw ang kamay. Kinabukasan, nagpasya akong magbitiw sa trabaho. Pero bago ako tuluyang umalis, tinanong ko si Mang Lando kung ano talaga ang nangyari sa hilera ng walang pangalan. Ang sabi niya, noong dekada 60, nagkaroon daw ng malaking sunog sa tabi ng sementeryo at daan-daang bangkay ang inilibing doon nang hindi nakikilala. Hanggang ngayon, walang pamilya ang bumibisita sa kanila, kaya nananatili silang gising. Mula noon, Buspaw, tuwing dumadaan ako sa sementeryo tuwing gabi, iniiwasan ko nang tumingin sa loob. Dahil minsan, sa gilid ng mata ko, nakikita kong may mga liwanag na gumagalaw sa dilim at mga anino ng tao na naglalakad ng walang paa. At tuwing undas, sa bawat sindi ng kandila, sa bawat bulaklak na inilalagay ng mga dumadalaw, alam kong may mga kaluluwang nakatingin lang sa atin. Tahimik, nag-aabang para maalala. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa sementeryo ng San Isidro at makarinig ka ng bulong o yapak sa likuran mo, huwag ka nang lumingon. Dahil baka hindi mo nakayanin kung sino ang makikita mo.